Okay, dito po mga kapatid sa Philemon chapter 1. Okay, Philemon chapter 1, verse 18. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. If he hath wronged thee, or oathed thee oath, put that on mine account. Ang pamagat po ng ating message ngayong umaga, put that on mine account. Tayo po ay manalangin. Mapagmahal na Diyos, Panginoon, na umako ng aming kasalanan sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pagsambat pagpupuri ngayong umaga. Marami pong salamat sa inyong mensaheng maihahayag. Tulungan mo po ang inyong mga anak. Sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Mga kapatid, kung ating pag-aaralan po ito, ay mabigat na mabigat po itong ginawa ni Apostol Pablo. Sabi po ni Apostol Pablo, kung itong si Onesimus ay nagkamali sa iyo, o may utang man siya sa iyo, okay? Sabi yan, put that on mine account. Ilagay mo yan sa aking bayarin. Mga kapatid, ay hindi ho madali na magbayad ka ng utang ng ibang tao. Yung ang sarili nating utang, mga kapatid, nahihirapan tayong magbayad Papaano pa kaya yung ilagay natin yung utang ng ibang tao para sa atin? O alang-alang sa atin, mga kapatid. These words echo with tenderness and authority. The Apostle Paul writes to Philemon concerning Onesimus, a runaway servant who had wronged his master. There was real loss. There was real offense. There was real debt. And yet Paul says, put that on mine account. Mga kapatid, pambihirang pag-ibig ito. Kakaibang pananaw ito. Meron pa bang ganito sa panahon ngayon? Those words reflect something far deeper than friendship. Alam niyo po, yung kaibigan mo, yung best friend mo, parang minsan ay hindi mo pa rin magawa na sabihin sa kanya na, oy, yung utang mo, ako na bahala. Okay? Mga kapatid, they mirror the very heart of the gospel. There must be something. Meron dapat pinaguhugutan ng matinding dahilan ang isang tao kung bakit magagawa niya ito. Hindi lang basta friendship, hindi lang basta, alam niyo yun, pinagsamahan. Okay, kapatid? They mirror the very heart of the gospel. For when we had wronged God, when we owe a debt we could not pay, listen, the Lord Jesus Christ in effect said, put that on mine account. Ang una at original na nagsabi sa harap ng God the Father, Ama, ilagay mo sa account ko ang kasalanan ni Anton. Ilagay mo sa account ko ang kasalanan ni Marites. Ilagay mo sa account ko ang kasalanan ni Jorlif. Mga kapatid, sige na po, lagyan nyo ng pangalan. Ang inyong sarili, ilagay nyo po doon at ito'y sinambit ng Panginoon. Sabi niya po sa Hebrews chapter 10, hain at handog ay di mo nais. Ngunit isang katawan ang inihanda mo. Mga kapatid, yung katawan na yun, sa Luke chapter 1 verse 35, that holy thing, that is the body of Christ, the literal physical body of Christ na nasa sinapupunan, mga kapatid, ni Maria at that time. Sabi ng Panginoong Hesus, inihanda mo yan sapagkat hain at handog ay di mo nais. Mga kapatid, ang mga hain at handog doon sa lumang tipan, ang dugo ng mga baka, dugo po ng mga bisiro, mga dugo ng mga tupa, mga kapatid, na iniaalay para sa kasalanan ng mga tao, taon-taon, mga kapatid, doon sa temple, ay hindi pala naging sapat para sa katubusan ng mga tao. Ngunit ang ating Panginoong Jesucristo ay nagsabi na, Ama,
Hindi man nakapaglilinis yung mga dugo na yan. Hindi naman nakapaglilinis ng kasalanan yung mga handog na yan. Isang katawan ang inihanda mo sa akin. Sige, aking Ama, ilagay mo sa account ko ang kasalanan ng mundo. Wow! Mga kapatid, yan po ang pinaguhugutan ni Apostol Pablo ng dahilan kung bakit kaya niya pong sabihin, mga minamahal, ilagay mo na sa account ko ang kasalanan ni Onesimus. Mga kapatid, dakilang pag-ibig. 2 Corinthians chapter 5 verse 21, Apostle Paul said, "For he hath made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him." Pinayagan ng Panginoong Jesucristo na ilagay sa account niya ang kasalanan ng lahat, at ang sabi ng Bible, yung God the Father ay tinotoo. Yung God the Father ay sumang-ayon sapagkat ang pag-ibig ng Ama at ang pag-ibig ni Kristo ay hindi pwedeng paghiwalayin. Mga kapatid, minamahal ng Ama, minamahal ng Panginoong Jesucristo, minamahal ng Banal na Espiritu ang lahat ng tao, mga kapatid. Nagkasundo ang Trinidad, nagkaroon ng pag-uusap, nagkaroon ng transaksyon doon sa langit, mga kapatid. Sabi ng Panginoong Jesus, Ama, put that on mine account. Sabi ng Holy Spirit, mga kapatid, okay, gagawa ako ng isang katawan sa sinapupunan ng isang babae para ikaw ay magkatawang tao. Mga kapatid, napakadakilang pag-ibig, napakadakilang transaksyon, pinayagan ng Ama, mga kapatid. Sabi ng Bible, "For He hath made Him to be sin for us." Amen. Who knew no sin. Anong purpose? That we might be made the righteousness of God in Him. Mga kapatid, wala tayong own righteousness na magka-qualify sa atin para pumunta ng langit. Kung meron man tayong kabutihan na siyang nagiging dahilan upang tayo mapunta doon sa langit, yung righteousness na yon ay hindi ating righteousness. That is imputed righteousness. That righteousness is a free gift of God. Mga kapatid, Romans chapter 5 verse 20, that free gift of righteousness was given to us. Amen. When we believe the sufficiency of Christ and His blood and His redemptive work, mga kapatid. Listen to this. Listen to this. Ito ang pinaguhugutan. Alam na alam ni Apostle Paul kung gaano minahal ng Diyos ang kanyang sarili. Isa siyang blasphemers, walang kwentang tao, napaka-proud na isang Pariseo, pumapatay na mga Kristiyano, mga kapatid, pinipersecute ang mga disciples. Ang tingin niya ay chief sinner. Ang tingin ni Apostol Pablo sa kanyang sarili, pinakamalubhang kasalanan, pinakamakasalanan. Mga kapatid, at kinahabagan ng Diyos. Hindi niya hinanap ang Diyos, siya ang hinanap ng Diyos. Mga kapatid, yun ang pinaguhugutan ni Apostol Pablo para sabihin niya, sige, kung ano man ang kasalanan nitong si Onesimus, just put on my account. Listen to this. Our treatment of people often reveals how deeply we understand the truth. Alam nyo, yung level ng ating pagtrato sa iba, nakadepende yan kung paano natin naiintindihan ang ginawa ng Diyos sa atin. The deeper our understanding of grace, the deeper our love for the brethren. Amen, mga kapatid. Ano ang basis ng pagtrato mo sa isang tao? Anong basis ng pagtrato mo sa isang Kristiyano? Iba-iba. Minsan kadugo mo, minsan best friend mo, minsan talagang kasundo mo, husband mo, wife mo, mga anak mo. Depende kung paano mo sila itrato. But listen, once na nagkaisa tayo na itrato ang tao ayon sa ginawa ni Kristo, mag-iiba talaga ang ating pong pagtrato, mga kapatid. If we forget what God has forgiven us, okay, we become selective, protective of our own circle,
and neglectful of others in the same body. Yun ang katotohanan at observable po yan, mga kapatid. Bahala kayo dyan na mapahamak kung gusto nyo. Pero itong church namin, hindi pwede. Okay? Para bang, pero parehas naman nagpo-profess ng mga ligtas. Mga kapatid. Yes, pinagkatiwalaan ng mga pastor sa kanilang mga sari-sariling iglesia. Pero mga kapatid, kahit na hindi mo miyembro, pero alam mo na sila'y nasa body of Christ, ang pagtrato natin dapat special. Kaya nga, nung sinabi ng Apostol Pablo na magkaroon tayo peaceably with all man, or ang sabi po na Apostol Pablo, mga kapatid, as much as lieth in you, ang sabi diyan, gumawa tayo ng mabuti, mga kapatid, para sa lahat ng tao, especially sa mga kapatid kay Kristo. Amen? Merong special sa ating puso dapat. Lahat ng kapatid kay Kristo, hindi man natin kasama sa church, mga kapatid, pero alam natin ang kanilang testimony, alam natin na sila po ay ligtas, maggumawa tayo ng mabuti, sabi ng Bible. Gumawa tayo ng mabuti. Itrato natin sila bilang mga tunay na kapatid kay Kristo. Now, mga kapatid, ngayong umaga, let us consider this powerful statement teaches us. Put that on my account, mga kapatid. Meron tayong 3 point ngayon po umaga. Number 1, grace takes responsibility for the weak. Ang biyaya ay kumukuha ng responsibilidad para sa mga mahihina. Paul did not deny that Onesimus had wronged Philemon. Hindi niya kinampihan, hindi niya po kinonsinti si Onesimus. He acknowledged the possibility of that. Okay? But instead of magnifying the offense, I like that. But instead of magnifying the offense, he magnified grace. Pwede ko po bang bigyan ng diin ito? Marami sa atin po bilang mananampalataya, gustong-gusto nating palakihin, gustong-gusto po nating i-magnify kung ano yung kasalanan. Dapat hindi mo siya pansinin dahil ganito ang kanyang ginawa. Dapat hindi mo siya i-communicate dahil ganito ang kanyang ginawa. Minamagnify yung kasalanan. Pero si Apostle Paul, ang minagnify niya yung grace ng Panginoon, hindi yung offense ni Onesimus. Kumusta tayo? Ganyan ba ang ugali natin? Ganyan po ba ang atin ngayong pananaw sa buhay? Kapag may nagkasalang kapatid, ang minamagnify ba natin yung grace ng Panginoon o yung kasalanan ng tao? Sabi ni Apostle Paul, put that on mine account. That is a very clear message of grace. Amen. That is the very message of grace, the death, burial, and the resurrection, the gospel of grace of God. Amen. That is not natural love. That is not casual love. Listen to this. That is Christ-like love. Kasi ang makagagawa lang yan, ang makapagsasabi lang na, ilagay mo na yan sa account ko, ay si Jesus Christ lang po. At kung magawa yan ng isang tao, at nagawa ni Apostol Pablo, it must be a very supernatural touching of the Holy Spirit to him. Listen, it is easy to defend those closest to us. Am I right? Napakadali pong dependahan, napakadali pong i-cover yung kasalanan ng atin pong best friend. Nung kasalanan ng atin pong malapit na malapit sa ating puso. It is easy to protect our inner circle. Ang daling i-protect yan. But listen to this. But spiritual maturity is revealed in how we treat those who are weak, who have failed, and who cannot
repay us. Madali eh. Madaling suportahan, madali pong protektahan, madali po nating i-depend, mga kapatid, madali nating abugaduhan yung mga taong close natin. Pero masusukat ang ating tunay na maturity bilang Kristiyano kung magagawa po nating abugaduhan yung hindi naman natin ka-close pero alam nating binili rin siya ng dugo ni Jesus Christ. Yes. Romans 15 verse 1, the Bible says, when we then that are strong ought to bear the infirmities of the weak and not to please ourselves. Mga kapatid, mahina yon. Failure yung kapatid na yon. Bigo yon. Para bang reproach yon sa katawan ni Kristo. Nakakahiya yun, ang kanyang testimony ay nakakahiya. Pero sabi ng Bible, bear the infirmities of the weak and not to please ourselves. Bilang kapatid sa Panginoon, yes, may nagawa siyang mali. Yes, si Onesimus talagang mali. Hindi siya dapat tumakas. Hindi niya dapat ginawa yun. Pero, si Apostol Pablo, yung sinasabi niya rito sa Romans na, o kayo na mga malalakas, dalahin ninyo ang mga infirmities ng mahihina. Ibig sabihin, dalahin nyo pati yung problema nila. Dalahin ninyo yung kabigatan nila. Dalahin ninyo yung consequences ng kanilang mga nagawa. Yun po ang ibig sabihin yan. To be exact, mga kapatid. At huwag mong i-please ang sarili mo. Bakit mo ilalagay? Sabi nga, ba't ko ilalagay ang problema? Problema niya yan. Siya ang gumawa niyan eh. Problema niya yan. Pero hindi yan po ang utos ng Bible. Hindi yan ang utos, mga kapatid, sa atin. Yes, alam nyo, ang daling sabihin lahat ng bagay na ito. Ang daling sabihin at i-preach ng mga bagay nito, but mahirap ito sa personal. Mahirap ito sa actual. Pero gayon pa man, kahit mahirap po ito, as a preacher, I will preach it because the Bible says it. Amen. Bakit? Dahil mahirap gawin, hindi na natin susubukang i-preach? Dapat nating i-preach ito. Dapat nating pag-usapan ito sapagkat dito tayo wala, dito tayo mahirap, dito tayo mahina. Ito ang hindi natin magawa-gawa. Now, pinatunayan lang ni Apostol Pablo na mature siya. Pinatunayan lamang po, mga kapatid, ni Apostol Pablo na siya strong. At siya po ang qualified, mga kapatid, na mag-bear at mag-restore. Diba? Galatians 6:1, ye that is spiritual, restore such one that nag-overtaken sa fault. Right? Now, look at this. Huwag mong sabihin matured ka spiritually kung hindi mo kayang dalahin ang problema ng iba na kapatid mo kay Kristo. Wala eh. Ang ginagawa ng maraming tao ngayon, nalaman ng problema ng kapatid, sa halip na tulungan, halip na i-bear ang infirmities nila, sa halip na damayan, i-encourage, anong ginagawa? Iwasan yan. Huwag pansinin yan. Hayaan mo siyang magdusa. Ganyan ang pananaw ng mga modern Pharisees. Ganyan ang mga pananaw ng mga cynical, mga kapatid. Hindi yun ang tunay na maturity na sinasabi ng Bible. Ang sinasabi ng Bible, ang isang matured, ang isang strong na mananampalataya can able to bear the infirmities of the weak. Good to you because you're spiritual. I'm the weak one. But the Bible says, bear my iniquities. Bear my infirmities. Hindi ba mali? Hindi ba iniquity ang ginawa ni Onesimus? Ang pag-disrespect sa kanyang amo? Iniquity yun. Infirmities yun. Part yun ng infirmity niya. Pero ang sabi ng Apostol Pablo, bear the iniquity. Bear the infirmities. To be exact, infirmities not iniquity. Okay. Grace does not ask, what will this cost me? Hindi sinasabi ng biyaya na, gaano kadami ang babayaran mo sa akin.
gaano kalaki ang dapat mong bayarin sa akin? Ang sabi ni Grace asked, how can I help restore? Amen. Ano ang pwede kong magawa para ma-restore? Amen, mga kapatid? Now, consider this powerful verse. Makikita natin sa 1 John 3:16. Anong sabi po rito? 1 John 3:16, mga kapatid. This is a very powerful verse. Okay? Ang sabi ng Bible sa 1 John 3:16, hereby perceive we the love of God, because He laid down His life for us. Look at this. And we ought to lay down our lives for the brethren. Do you remember John 3:16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Yung God the Father, binigay yung kanyang begotten Son. Now, tingnan po natin dito. Mauunawaan daw natin, mapiperceive daw natin ang love of God because He laid down His life for us. And hindi doon natapos yung sentence, hindi doon natapos ang verse. May colon po yan. Ang sabi dyan, and we ought to lay down our lives for the brethren. Malupit ito. Matindi po ito, mga kapatid. Talaga pong ito'y napakabigat. The measure of love is not convenience. It is sacrifice. Amen? Christ did not lay down His life for a select few who please Him. Hindi po binigay ni Kristo ang kanyang buhay para lang sa iilan, kagaya ng tinuturo ng mga Calvinists. Ang Panginoon ay nagbigay ng kanyang buhay para sa lahat. Ang sabi sa Hebrews chapter 2 verse 9, mga kapatid, for everyone, He tasted death for every man. For everyone, for every man, for all, mga kapatid. Listen, He laid down His life for sinners. That is how we perceive the love of God. And John says, we ought. Ano ibig sabihin nito? Alam nyo, pag binanggit po yung we ought, yan po, mga kapatid, ay necessary, very important, it's a must, mga kapatid. This is not optional. Okay? This is moral obligation flowing from gratitude. Flowing from gratitude. To lay down our lives for the brethren does not always mean dying physically. Yeah. May possibility na hanggang dun to the extent na tayo po'y mamatay para sa ating kapatid. Pero listen, it means daily o dying daily to selfishness, pride, favoritism, may mga partiality tayo minsan na pagturing sa ating kapatid, and resentment. Mamatay tayo sa mga bagay na yan. It means refusing to isolate certain believers. Iwasan natin yun. Na namimili tayo ng ating kakampihan. Refusing to rehearse someone's past failures. Refuse to rehearse someone's past failures. Ang maraming Kristiyano, ang tagal-tagal na po, gustong-gusto pang pag-usapan yung mga maling ginawa niya. Hindi po nila gustong pag-usapan yung mga victorious na mga moments na magkakasama sila, yung mga victorious moments na naging maganda, may mga na-save dahil sa preaching ng kapatid na ito. Ang lagi nilang, ang gusto nilang pag-usapan ay saan siya nagkamali? Sa anong kinabagsak niya? Bakit kaya yung tao ay ganyan? Gustong-gusto yung pag-usapan yung mali, mga kapatid, hindi yung tamang ginawa. Kahit sa ating pong pamahalaan, kahit sa gobyerno, yan na lang po. Wala nang makitang mabuti. Lagi na lang mali, mga kapatid. Refusing to show coldness toward those outside our preferred circle. Ang dali-dali po nating siraan at wala akong pakialam sa kanila. Hindi naman sila part ng church namin. Ganyan ba tayo, mga kapatid? Willingly sacrificing time. Anong ibig sabihin, mga kapatid, ng laying down our lives? We are willing to sacrifice our time, our comfort, and even reputation
to help restore someone. Ang nangyayari po, baligtad eh. Sinasakripisyo natin yung health natin, yung ating time, yung ating comfort, not because we want to restore someone, but because we want to destroy someone. Pero nyo, nagpupuyat ka, hindi ka halos natutulog sa katatawag at kabibisita dun sa ibang mga tao para lamang, sabihin ang mali ng ibang tao. Mga kapatid, ganyan ba tayo kadesperado? Huh? When we understand that Christ took our debt upon Himself, we begin to treat every saved person as someone equally purchased by His blood. Amen. Equally purchased by His blood. Napakaganda po ng part na yun. Ephesians chapter 4 verse 25, the Bible says, "For we are members one of another." Amen? If one member fails, isipin niyo po ito mga kapatid, no? Kung ang isang member ay nag-fail, anong gagawin natin? If one member fails, we do not amputate, but we seek healing. Pag sabing amputate, putulin ba? Sabi ng Bible, we are members one of another. Ang analogy, ang example na ginamit ay isang katawan. Kung ang iyong kamay, nakita mo nagnanaknak na, ang daming nana, sobrang sakit. Sabi nga sakit ng kalingkingan, ramdam ng buong katawan. Puputulin mo ba yung kalingkingan na yon? Puputulin mo ba yung paa na yon? Puputulin mo ba yung kamay na yon? No. We seek healing. Lagi natin hinahanap paano tayo gagaling. Paano siya gagaling. If one member stumbles, we do not crush. We restore. Ganyan ba yung puso natin? Nadapa siya sa halip na tawanan, pinuntahan natin at nakisampatya tayo sa kanyang sakit na nararamdaman. Our relationship in the body must not be governed by personality preference, but by Calvary's love. Ano ibig sabihin? Yung relationship pala natin mga kapatid sa ibang kapatiran, kahit hindi kasama sa ating church, kahit hindi member sa ating local church, hindi pala basis nito yung personality po nila, but by Calvary's love. Mga kapatid, may the Lord help us na ituring lahat na pantay-pantay. Yes, may mga preference tayo, may mga minsan may pangit na ugali sila, pero to the point na kinamumuhian na natin sa loob natin, huwag nawang mangyari po yan. When Paul said, "Put that on mine account," he reflected the heart of Christ. And when we treat all believers with sacrificial, impartial love, listen, we reflect that same heart. Mga kapatid, hindi po madali yan eh. Alam nyo, sa totoo lang, sabi nga nila, real talk, hindi yan madaling gawin. Hindi. Talagang supernatural, ano po ito? Talagang puspos ka ng banal na spirito para magawa mo ang isang bagay na mamahal o mamahalin mo ang isang tao na hirap mahalin. Okay? Si Onesimus, sa puso mga kapatid ni Philemon, ang hirap mahalin uli pabalik itong si Philemon kasi ginawan mo ko na hindi maganda eh. No? Pero sabi ni Apostle Paul, if you count me partner, sabi niya, receive him as you receive myself. Sabi po niya, kung meron siyang nagawang mali, kung may utang siya sa'yo, put that on mine account. Sabi po niya, mga kapatid. So, para bang, grabe naman ito. Sabihin po ni Philemon,
Ang sama ng loob ko dyan kay Onesimus. Pero, sabi ng aking father of faith, sige na, tanggapin ko siya. Amen. Mga kapatid, nais ng Panginoon na mapuspos tayo ng kaisipan ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Sapagkat every time na makita natin yung biyaya ng Diyos, hindi po magiging mahirap ang bagay na ito. Kaya ito'y nagiging mahirap sapagkat ginagamitan natin ng sarili nating pamamaraan or techniques. Pero hindi po magagawa ng ng natural man na mahalin ang hindi kaibig-ibig. Kagaya po ng nais ipagawa, mga kapatid, ni Paul kay Philemon sa pagturing po niya dito kay Onesimus. Grace bears, grace restores. Grace treats every brother and sister as worth the sacrifice. Amen? Listen to this. Imagine a young believer, isipin niyo to, merong isang bagong mananampalataya, bata pa siya, who makes financial mistake that affects others in the church. May nagawa siyang hindi maganda, mga kapatid, patungkol sa pera. Some immediately distance themselves. May iba na iniwasan siya. Hindi siya kinakausap. Others whisper. Pinag-uusapan siya. Sinichismis po siya. But one mature brother steps forward quietly and says, sabi niya, I will cover this. I will stand with him. Wow. That is costly love. That is Christ-like love that is put that on mine account. Nakita niyo yan? Yan po yung example. Bagong mananampalataya, kapatid sa Panginoon, may nagawang mali, financially. Pero isang tao, may kaya siya, may kakayahan siya. Sabi niya, I will cover this. Ako magbabayad ng kanyang nagastos ang kanyang pagkakamali. Hindi natin alam kung yung illustration sa illustration natin kung sinasadya niya o talagang nagkamali lang siya, mga kapatid. Pero sabi nung kapatid na mature, hayaan nyo na, wag nyo nang, ako nang bahala. Amen? Ako nang bahala. Number 2 sa ating point, mga kapatid, love must govern our treatment of all the brethren. Okay? Ang pag-ibig natin, mga kapatid, ay dapat na pamumunuan yung ating pagtrato sa lahat ng tao, sa lahat ng mga kapatid. Our treatment of people often differs according to the depth of our relationship with them. We are naturally warmer to those we prefer, stricter toward those we do not. Tama? Ganyan naman tayo eh. Especially sa mga leader ng simbahan. Ha? Kapag ka po ka-close natin, madaling abogaduhan kung sakasakali. Pero doon sa mga taong hindi natin ka-close, wala tayong pakialam. Bahala kayo dyan. Kasalanan nyo yan. Kasalanan mo yan. But listen, the scripture warns us against partiality. Dito po sa 1 Timothy 5:21, the Bible says, I charge thee before God that thou observe these things without preferring one before another, doing nothing by partiality. Amen? So napakaliwanag na, lalo na po sa mga pastor, na huwag tayong mag-prefer. Huwag po tayo, sabi niya, without preferring one before another, doing nothing by partiality. Pero pansinin niyo, ang daming nahuhulog dyan, mga kapatid. Ha? Kampi-kampi. Timothy was instructed to lead without favoritism. No protected class. No neglected group. Sometimes those in position, leaders, influencers, strong personalities, unconsciously
depend their own while overlooking others who are equally part of the body of Christ. This must not be so. Amen? Hindi po yan ang kalooban ng Diyos, mga kapatid. Kinakailangan lagi nating i-check yun, mga puso natin na sabihin natin na, kumusta ang puso ko? Tama pa ba yung pagtrato ko? Mga kapatid, naalala ko tuloy yung wisdom ni Solomon, right? Wala siyang partiality talaga eh. Diba? Naalala nyo ba, mga kapatid, yung isang nanay na dinaya? Namatay yung anak niya kasi nadaganan po niya. Bagong anak po. Bagong new birth, mga kapatid, yung anak niya. Nadaganan niya at namatay. Doon sa katabi niya, meron ding bagong anak na sanggol. Hindi niya matanggap na namatay yung kanyang anak. So, ginawa niya, pinagpalit niya. Kinuha niya, mga kapatid, yung buhay na nandun sa katabi at yung patay ay inilagay niya doon sa tabi ng nanay nung buhay ang anak. So, alam na natin ang story. Pinagpipilitan, pinag-aagawan nila, nagtatalo sila. Ngayon, mga kapatid, sinubok ni Solomon kung sino talaga yung tunay na nanay. Okay? Sabi niya, kunin yung bata at hatiin sa gitna. Sumigaw yung nanay. Wag! Yung tunay na nanay ay sumigaw. Wag! Sige, ibigay nyo na lang sa kanya. So, mga kapatid, ganun po. Hindi po kinakampihan ang mga abogado ngayon. Ang mga piskal ngayon, mga kapatid. Kung sino yung may pera, kung sino po yung kakilala niya, yun ang kanyang kakampihan. Sa judgment, nating mga man of God, tayo pong mga leader, kinakailangan without partiality talaga. Amen? Romans 5:8, but commendeth His love toward us in that while we were yet sinner, Christ died for us. If God love is in our unworthiness, how can we, if God loved us in our unworthiness, kung tayo minahal ng Diyos sa ating pagiging hindi kaaya-ayang kalagayan, how can we withhold love from a saved brother or sister who stands in same grace? Yun ang tanong sa atin. Paano hindi natin maigawad ang same na pagmamahal, gayong tayo po ay hindi rin naman kaibig-ibig before. When we forget Calvary, we become selective. When we remember Calvary, we become compassionate and practice fair treatment. Amen? I hope na meron kayo na nakukuha, mga kapatid, at sana nakakatulong ito sa atin para magkaroon ng tama at patas na pananaw at pagturing sa ating kapatid. Number 3, those in position must be reminded and admonished. Lalo na sa atin pong mga pastor, sa inyong mga missionaries, sa inyong mga evangelist, listen to this. Paul was an apostle. Alam natin yan. Isa po siyang apostol. Yet he humbled himself to intercede for Onesimus. He did not protect status. He protected unity. Amen, mga kapatid. Mahalaga po na tayo nagkakaisa sa body of Christ. Those in leadership or influence must guard their hearts carefully. Amen? Authority must never become superiority. Influence must never become insulation. Okay? Ibig sabihin po, mga kapatid, yung influensya natin, huwag nating gamitin upang ipagtanggol o abogaduhan yung mali. Amen? Galatians 6:2, bear ye one another's burdens and so fulfill the law of Christ. Notice, one another. Not just those closest to us. Amen? Kaya po maliwanag, mga kapatid. Bilang bahagi tayo ng katawan ni Kristo, tulungan po natin ang ating sarili
na huwag magkaroon ng partiality sa ating pagtrato sa ating kapwa. Anong sabi dito mga kapatid sa Philippians 2:4? Philippians 2:4, look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Overprotecting our own group while neglecting others creates quiet divisions in the body. Yun po ang katotohanan. Nagdadala tayo, gumagawa tayo ng maliliit na mga dibisyon sa loob ng katawan ni Kristo. It weakens fellowship. Nakakalungkot mga kapatid. Yung sinasabi nating mali ang doktrina, sila po yung sama-sama, sila po yung tulong-tulong. Nakita ko nung nakaraan, yung mga Bible Bop, mga kapatid, nagkita-kita sila doon sa Makati, doon sa simbahang malaki doon sa Makati. Yung mga vlogger, na Bible Bop, mga kapatid, nandun sila lahat. Nagpicture-picture sila doon, magkakasama sila. Nagtutulungan po sila. Pero tayo, bakit kaya yung mga right divider, kaya yung mga Bible believers na sinasabi natin, tayo ay nasa katotohanan? Bakit ganun? Pag medyo iba sa atin, bahala ka dyan, bahala ka dyan. Mga kapatid, I don't know. Hindi ko maintindihan. Bakit ganyan, mga kapatid? Sana po, hindi tayo maging ganun. Sana po, mga kapatid, hindi tayo maging partial sa ating pagtrato. Sana dumating yung time, mga kapatid, na talagang nagkakaisa po yung mga right dividers, mga kapatid. Parang right dividers pagdating po sa dispensationalism. Okay? Pero ang sinasabi ko hindi yung faction ng mid-acts at ng mga hyper-dispensationalist. I'm talking to us, moderate dispensationalist, mga kapatid, na magkaisa. Okay? At pwedeng hindi magkakasama sa ministry, pero hindi nagsisiraan. Maaring iba-iba po ang tinuturo ang congregation or grupo ng mga tao, pero hindi nagsisiraan at sasabihin na mag-ingat ka doon. Mga kapatid, pareha-parehas tayo ng gospel na tinuturo. Pero bakit ganyan? May the Lord help us, mga kapatid. Magsuportahan sana po tayo. Hindi man tayo magkakasama sa ministry, hindi man na tayo nakikipag-share sa pulpit nila. Hindi na tayo nabibigyan ng pagkakataon na magturo sa mga pulpito nila. Pero pwede bang huwag tayo magsiraan? Huwag nating sabihin na mag-ingat kayo sa grupo na yon. Sabihin natin na sila nagtuturo din ng tama. Mga kapatid. Amen? Yung bang wala namang masama na sabihin kung ano yung mga lapses ng mga kapatiran. Pero wag yun ang maging reason para magkaroon ng hatred ang isa't isa. Amen, mga kapatid? So, very, very important po ito. The measure is not how deserving others are. The measure is how forgiven we are. Lahat tayo pinatawad ng Diyos. Wala pong kasalanan, wala pong bagay na pwedeng magawa ang isang Kristiyano na hindi natin pwedeng sabihin na, sige, put that on my account. Magsasuffer din ako. I will bear your infirmities. I will restore you sapagkat kapatid kita sa Panginoon. Amen? Mga kapatid, Ephesians 4:32, and be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Mga kapatid, for our conclusion ngayong umaga, put that on mine account. Those words echo the cross. Our sins put on His account. Our debt charged to Him. Our guilt borne by another. If the truth grips our hearts, our treatment of the brethren will change. Yun ang katotohanan, mga kapatid. Mababago yung trato natin sa ating mga kapatiran kapag ka po yun po ang tumatali sa puso natin. We will love without partiality. We will protect unity
not cliques. Pag sabing cliques, kung saan sila, yung mga mahihilig sa drawing, pagkakasama, yung mahihilig sa, yung mga kabataan, ganun. Ay, hindi tayo bati dahil hindi tayo parehas. Sa body of Christ, hanapin natin kung saan tayo parehas. Parehas tayong ligtas, parehas tayo ng gospel, parehas tayo ng dugo na pinambili sa atin. Amen. We will rebuke pride gently but firmly. Hindi tayo konsentidor. We will correct. Pero may pagmamahal, may charity, mga kapatid. We will remember that every saved person stands in the same grace. Pare-parehas lang tayo. Sa biyaya ng Panginoon, tumatayo at naligtas. Let the love of God be our motivation, mga kapatid. Let Calvary be our reminder. Let grace shape our daily conduct. And when wrong arise, instead of asking, who will pay for this? May we be willing to say, in the Spirit of Christ, put that on mine account. Mga kapatid, sana po magawa natin na akuin ang infirmities ng iba. Akuin nawa natin. Nawa po tayo lumagay sa kalagayan ni Philemon, nagkasala sa atin si Onesimus, tayo mismo ang pinagkautangan. Mga kapatid, kaya ba nating tanggapin ang isang Onesimus sa buhay natin? Sapagkat meron ng Jesus Christ na nagsabi na, put that on mine account. Nasa account ko na ang kasalanan niya. Receive Onesimus. Listen, sino yung mga Onesimus sa iyong buhay? If you are Philemon, who are those Onesimus in your lives? In your life? Can you accept them? Bakit? Remind yourself, their sin were in grace. Lahat ng kasalanan nila ay na kay Kristo na. Inilagay na ni Kristo sa kanyang account. Let us forgive others. Let us forgive those people, those Onesimus in our lives. Mga kapatid, thank you so much sa inyo pong pakikinig. I hope na nakatulong uli ito sa ating lahat.